Hello homeschoolers! Welcome to Homeschooling VNZ. Samahan niyo muna magsampay at mag-explain sa video na to. Kung maalala ninyo last year, siguro mga 12 or 13 months ago, meron ako isang video wherein sabi namin, nag-decide na kami na umalis sa DepEd system. So that meant from being under a DepEd accredited homeschool provider, naging independent homeschoolers kami. Yun. And we actually did sa US under the Home Life Academy. Pero hindi kami dumiretso. Nag-go through kami sa partner ng Home Life Academy, yung local partner nila dito sa Pilipinas, which is Better Together Homeschool. Ayun. So, sa kanila kami nag-enroll. Two of our kids are in grade school. Okay, yung panganay kasi nasa traditional setup na yun. So, hindi yung kasama sa mga hino-homeschool ko. And, ayun. Ang plan talaga is to homeschool until high school. Kaya kami nag-independent homeschooler kasi mas gusto namin sana na mas free kami pagdating doon sa mga gusto namin ituro nun sa dalawang bata. However, there have been some changes sa aming family and we have to adapt and make decisions. Ayun. So, one of our kids sabi na nag-request na mag face-to-face. Okay, so munta sa traditional setup ng school. However, di pa ako pumapayag talaga na pakawalan siya. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga schools dito sa Pilipinas, but more of yung magiging dynamics namin as a family. Syempre, I have to wake up early. I have to wake the kid early. Diba? Kailangan niya magstay sa classroom until 2 PM kasi yung mga private schools na pagtanungan ko for grade 4 to grade 6, ang schedule is from 7 AM up to 1:30 or up to 2 PM. So, medyo mahaba yung time na yun. And, yun nga, yung sleeping habits din ng bata, medyo mahirap siyang gisingin sa umaga. Sabi ko, hindi ko kayang makipag-away sa kanya araw-araw pagdating sa schedule. So, we had to look for a compromise para mapagbigyan siya sa gusto niya, pero at the same time hindi naman kami magiging frenemies, alright? Mag-aaway. So what I've decided is maghanap ng homeschool provider that would cater or may program na hybrid. Ibig sabihin, pwede sila sa classroom, pwede rin sila sa bahay. Yun. Thankfully, nakahanap naman ako after ng ilang weeks ng paghahanap rin naman, nakapag-decide na rin kami kung saan kami mag-enroll. For the other kid naman, actually okay na siyang iwan ko sa USM na naka-enroll siya. Pero nag-decide na rin ako na ibalik na lang siya sa DepEd kasi nararamdaman ko na once ang kanyang mga ibang kapatid ay wala na sa bahay, yung sabi pumapasok sa school, siya na lang may iwan, maghahanap rin siya ng kasama. So, baka mag-request na rin siya kagad ng mag-traditional setup o mag-face-to-face na school. So, sabi ko, para hindi ako mahirapan pagdating sa documents, hindi rin ako mahirapan pagdating sa transition kasi, syempre, iba naman yung subjects ng DepEd, iba yung curriculum. Might as well, enroll ko na rin siya under a DepEd accredited homeschool provider this coming school year. Para, just in case lang, okay? So, ayun. So, magkaiba yung homeschool provider ng dalawang bata. Hindi sila pareho. Kung ano talaga kung ako lang tatanungin, if we are really to homeschool, I prefer talaga na mag-independent homeschool at mas maging malaya pagdating sa pag-homeschool namin. Pero since merong mga gusto yung mga bata, pagbigyan natin. So, mag-compromise tayo kasi mahirap naman kalabanin kung ano naman yung gusto nila, diba? Siyempre, sila naman yung mag-aaral. Future naman nila yun. So, kasama sila sa decision making. Ayan.
Ayan. And ayun, so my homeschool mama heart is actually happy din kasi what I've decided is instead of doing an open curriculum for both kids na under DepEd, nag-decide na ako na kumuha ng modular program for both kids. Okay, so yung isa, pwede siyang mag-hybrid, the other one, purely modular. So, ibig sabihin, the materials will come from the homeschool provider. Mas madali kasi magdagdag ng aaralin ng bata kesa naman yung iisipin ko pa kung paano yung magiging lessons, paano yung magiging topics na ituturo ko. So, at least mababawasan rin yung burden on my part as a teacher mama. So, masaya rin ako sa part na yun. Hindi, siguro sa 14 years of homeschooling, gusto mo na rin talagang maghanap ng ways na pas papadali yung buhay mo. Kaya, there. Ayan. So, for the question kung ano yung homeschool provider na pinili namin, for one of my kids, it's St. Mark Integrated School, and the other one naman is Frames of Mind. Okay, so parehong modular yung kinuha namin. If you have questions on what are the different homeschool providers, mayroon akong separate video. Naglagay ako list ng mga homeschool providers na nakuhaan ko na information while I was looking and while I was researching for my kids. Ayan. So, if you have any questions, just let me know in the comments, or you can send me an email, or you can message me sa social media account ko. There. So, thank you again for watching, and happy homeschooling! Bye! Sampay muna ako.